After 5 years, natapos na rin yung bahay ni Ma'am Alex. So ano pa bang hinihintay natin? Silipin natin kung worth the wait nga ba ito. Welcome to my house. As you can see, tayo ay very blessed dahil tayo ay lumipat sa bago nating bahay. At paglipat natin sa bagong bahay, pumutok ang bulkan ni Mikey. At ito, magkakaroon din tayo ng bagong blessing. So congratulations, Ma'am Alex, sa inyong bagong blessing ni Sir Mikey. And by the way, pintuan pa lang, ang ganda na. Pag tinignan natin ay yung kanilang doorknob. Kung mag-zoom tayo, meron siyang onting green na oxidation, or kung bahay ng mayaman yung kinalawang, it's called patina. Yan. So, I'm guessing yung material na ginamit dito sa doorknob nila ay brass, which is commonly nilalagyan ng zinc at copper. And isa sa kagandahan ng paggamit ng mga brass na doorknobs ay antimicrobial na siya. So, the way brass kills bacteria ay meron tayong tinatawag na contact killing, kung saan pag may dumapong bacteria dun sa brass ay magre-release siya ng mga ions, tapos yung ions na yun bubutasin yung parang pinaka-membrane ng bacteria, and dahil butas na yung pinaka-protective membrane ng bacteria, mamamatay na siya basically. Mas mahaba pang explanation, pwede nyo i-google, pero that's the gist of it. one of my favorite parts of my house. Ito ang ating foyer. Ang ganda ng tama nung araw. Now, one of the things na na-appreciate ko dito sa foyer, or you may also call it foyer, the American pronunciation, ay ang ganda nung hagdanan nila dito. And meron pa silang parang daanan banda rito. I'm guessing papunta to sa basement. Foyer, 10/10. Actually, I lied, erase that, 12/10. Kasi very LA yung vibes nitong kanilang foyer. Hindi mo akalaing nasa Philippines ito. Kudos dun sa nag-design nitong hagdanan at sa nag-execute niyan. Sobrang hirap gawin ng ganitong klaseng hagdan. Next, this one naman is our supposedly guest room for my parents. Pagka dito na sila, syempre kakantahin natin silang kasama kang tumanda. So dito sila, para hindi na sila magsa-stairs. So ang kinuha ko dito is a pull-out bed. Tapos habang wala namang nakatira dito, hanggang di sila dito natutulog. So, ito muna yung ginagawa kong makeup room. Okay, so layout-wise, pagkapasok nyo pa lang ng bahay, meron na tayong access sa guest room. Which for me personally, very, very good planning ito. Kasi minsan pag guest ako sa mga bahay, ayoko naman na madadaanan kong nakatambay yung family dun sa kanilang living area or family room, nanonood silang TV, tas excuse me po, labas lang po kami, mga ganon. So much more privacy for the guests and sa occupants ng bahay na ito. So, good planning. So, dito lagi naliligo si Polly. Dito siya lagi umiiyak. Dito po nagkakaroon ng sigaw sa pugad lawin dahil si Polly tuwing magsiswimming at magsha-shower, laging merong parang drama. Oh, I don't wanna shower! Dito ang mga eksena ni Polly. Yan. Oh, punta po, wait lang. May napansin ako dito sa kanilang toilet, aside from it being a smart toilet, which is all the rage right now, hindi siya nakagitna dun sa space in between ang shower enclosure natin at itong pader natin dun sa left side. Now, is this a bad thing? Not necessarily. As long as from the center of your toilet, pag nagsukat tayo ng 45 centimeters, at wala siyang tinamaang pader or shower enclosure, all goods na itong area na ito. By doing so, hindi natatama yung elbows nyo just in case you're gonna do some dance moves dito sa toilet, or you know, yun lang naman tinitignan ko sa mga toilets ay yung ergonomics niya, kung tatama nga ba yung siko mo habang ginagamit mo ito. Being center, kaartehan ko na lang yun. And then this one is our powder room. Oh, social yung powder room. I like that toilet. Maganda, mukhang itlog. So itong toilet nila, maraming tawag sa ganito. Usually tinatawag ito na built-in toilet or concealed tank toilet or in-wall toilet. Which ako personally, nasososyalan ako sa itsura ng gantong klaseng mga toilet na walang water tank. Like, meron na lang button dun sa pader. Diyan kayo magpa-flash. Nakakasosyal ng dating. Yun nga lang ang downside ng ganito. Mahirap siya i-maintain just in case nagkaroon siya ng diferensya dun sa water tank niya or dun sa pindutan nung inyong flash. Yan. So, pag yan nasira, kailangan open yung wall, kakalikutin nyo yung water tank dun sa likod. And, you know. And then, nakita nyo naman ang aking mga hand wash, social na social, Aesop. Ay, Oh, paubos. ganda.
That is a soap. And let me guess, that other one is another soap. Kasi diba, it's a soap. Soap. Okay, so this one is our TV room. Oh, my TV room pa. So nice. I appreciate na merong mga manhole opening sila Ma'am Alex dito. Most likely, I'm guessing, para madaling i-maintain yung kanilang mga centralized air conditioning units. Or para madaling ma-access at i-troubleshoot ang electricals na nakatago sa ceiling nyo. Which, electrical wires dapat encase sila inside flexible conduits tulad ng Moldflex para iwas damages at safe ang inyong electricals. Now, bakit importante na legit Moldflex ang bibilin nyo? It is because the real Moldflex ay fire resistant and makapal siya, so hindi siya basta-basta mapipipi pag naapakan nyo. Now, kung OC kayo at gusto nyo same yung brand ng inyong electrical conduits sa ibang parts ng inyong electrical system, not to worry dahil may available din ng Moldex na ganito under their Moldcon line. So, they have fire-resistant na junction and switch boxes. And not only are these fire-resistant, matibay din siya kasi makakapal yung kanyang walls. And maluwang din ito kumpara sa ibang mga brands. So, because of this, mas mabilis at mas maginhawa yung installation ng electricals dito. So, tipid sa labor at iwas sakit ng ulo. So, para sigurado at kampante kayo sa electricals nyo, go for the OG, Moldex. Okay, for a time, naging favorite ko si powder room. Kasi sabi ko, oh, ganda-ganda rin powder room. Pero for a time, naging problem ko si powder room. You know why? Nagkalikit. Tapos, itong aking flooring pala na sinadjust ng Hooray ay bawal mabasa. Kasi nga, nagpapaka-LA vibes kami. So, nagkaroon ng, nangitim pa yung na yan. Kaya nagkabaklas-baklasan na naman. Ako, nagkikwento na lang ako dito ng parang nasa kanto na lang. Sobrang na-stress din ako niyan. Napansin ko yung problema, bakit nag-overflow yung tubig magmula sa kanilang powder room papunta dito sa main area. Kung babalik tayo dito, makikita natin, naglagay lang sila ng parang maliit na threshold. Ayan. So, I'm guessing this is like 1 to 2 centimeters high lang. Ang ideal dapat na elevation difference magmula sa ating bathroom papunta sa ating main areas ay kadalasan 2 inches or around 5 centimeters. So, let's say ito yung floor ng CR natin. Dapat may step up pa tayong ganyan. Tapos ito, mga 5 centimeters kataas yan. So, ito yung paa mo. Yan. Para pag nagkaroon ng water dito, ay hindi siya agad-agad lulundag dun sa ating mamahalin na engineered wood flooring. Nga, supposedly, dapat pantaas lang to. Pero dahil gusto nga namin ng aim namin ng herringbone and then LA vibes, so, ginawa namin buong house. So, pag may nababasa, medyo mahirap siya. But you know what's good sa Pergo? Meron pala silang iba rin na pwedeng mabasa. Ito lang napili namin. Hindi ko alam bakit yung hindi pwedeng mabasa yung napili namin. Okay. Anyway, balik tayo dun sa sahig. Meron tayong tinatawag na chevron style. Yan, ganito. And then itong sahig nila Ma'am Alex, ganyan. Herringbone. And yung difference nila ay, ating chevron ay meron tayong distinct na center divider in between yung ating mga diagonal na elements. And itong herringbone ay parang traffic. Yan, zipper lane, ganon. It's your turn, my turn, his turn, their turn. Wag yung kayo na nga yung dumadaan, tapos kayo ulit. Ikaw to. Ganon mangyayari sa'yo, magmumumog ka ng ngipin. If nasa na yung eraser? Nawala. Mga talagang non-negotiable ko din kay architect, si Architect Bern. Sinabi ko talaga, gusto ko puro arc makikita sa bahay ko. So, I knew it from the start na kailangan gastusan ko yung windows na magtatakip dun sa arc and yung mga glass doors na mag-ano sa arc. So, I chose glass box kasi sila talaga ang makaka-aim nitong maninipis and quality talaga. Ayun, so, ang ganda. sa taas naman, meron namang net. Actually, dapat may net lahat to. May screen. Tapos nung nakita ko, sabi ko, sorry, hindi. Ayan, talo na naman kami ng problem niya. Nag-inarte na naman tong si Tessie girl. Sabi ko, ay, parang hindi po natin na-achieve yung kay Kourtney Kardashian kasi parang wala. Sabi kasi, Lex, malamok eh. Malangaw. Kung pa kayo, okay lang po. Kahit po. Basta ma-aim po natin yung look na gusto ko. So, tinanggal nila lahat. Reorder, realign. They're all from the States kasi alam ko ha. Lahat yan galing pa sa States. Okay. Tapos, nung first time na binuksan, tapos pag binubuksan namin, nandito kami sa construction, may mga langaw. Tinitignan na ako ng mami. O ano, may langaw na. Sabi ko, okay ako. Kung may langaw, part ng bahay yun eh. Medyo nagsisi ako kasi walang screen. But na-achieve naman natin. In the Philippines, talagang kailangan may screen. Yun nga lang, masisira yung itsura.
nung bintanang pinaghirapan nung architect at nung mga workers ni Ma'am Alex. And syempre, pangit, may screen, oh, what is this? Third world country? May isa tayong solution dyan kung ayaw talaga mag-screen ni Ma'am Alex. First and easiest solution ay dito sila sa lanay or sa patio nila maglalagay ng parang screen. Yan. Para sa loob, okay pa rin tignan yung arches. Nasa labas, may screen. Yan, dito sa lanay. Kaka-screen dyan. Or, meron tayong medyo mas mahal na solution. Bibili sila ng 2,000 na chameleons. Kakain ng mga langaw bago makapasok. Hindi, actually, yung pinaka-industrial na solution dito ay mag-install sila ng air curtains dito sa labas para hindi kita sa loob. Yon, and ang effect ng air curtains ay magbubuga siya ng wall of air para hindi makapasok yung mga langaw. So, itong mga air curtains, kadalasan ginagamit ito dun sa mga restaurants na pagpasok nyo ng restaurant, parang nabugahan kayo ng hangin na sobrang lakas, kulang na lang matanggal lahat ng dandruff sa ulo nyo. Yon, yung purpose ng air curtain ay to keep insects out and to keep the aircon or the coldness sa loob ng establishment or ng area. Yun nga lang, downside nun, maingay siya at mahal. Best solution is wag nyo lang buksan yung pintuan, problem solved. Or you know, there's always the chameleon option or a budgetarian approach, kagamba. So this is my dining. Oh, maganda. Ang ganda ng dining. O ang Pierre Jeanneret Capital Complex Dining and 12 pieces. Ay, hindi pala, 10 lang pala. 10 pa! Oh, 10? Not even the 12? Hindi, actually, mahal tong mga to. So, I understand. Actually, baka nga kalahating upuan lang ma-afford ko or baka nga isang leg lang ng upuan afford ko. Pero, you know, maganda. Maganda yung mga designs niya. And makikita natin dito, ito pala yung kanilang TV room. So, halos open plan yung kanilang bahay, only divided by the arches. And I appreciate na pinush ni Ma'am Alex na maglagay talaga dito ng arches sa kanyang bahay. Makes it very, very unique. Nagsa-stand out sa lahat ng celebrity houses na na-review ko. This one, definitely one of the top 5 for me. Ay, hello, Ma'am Alex. Nasabi ko na maganda. Nasabi ko na yung good praises about G. Nasa inyo na. Thanks. Bye. Acting. Also got solar na. Kasi talaga if I were you, you have to invest on your... You have to invest sa solar kasi sobrang makakamura ka sa kuryente. For me ha. Balik tayo dun sa top view ng kanilang bubong. Ayan, makikita natin ay meron tayong tinatawag natin na hidden gutter or inside gutter. So, ang purpose ng gantong hidden gutter, inside gutter ay pag tinitingnan mo yung bahay magmula dun sa road level or street level, wala kayong gutter na mataba na makikita. Makikita nyo lang yung kanto ng inyong mga bubong. Di nyo ito ma-achieve kung meron kayong gutter dyan kasi maharangan ng ating gutter yung bubong na yan. This is our lanay. Ang ganda. Ooh. This is where, sabi nga ng Tita Raquel ko na galing ibang bansa, this is where the tong-its should happen. Okay, so I like this pool area and lanay na tawag ni Ma'am Alex. And dati akala ko yung lanay is a Spanish word for parang patio. Pero turns out, lanay is a Hawaiian word which means outdoor covered porch or parang patio. Lanay. Meron kaming staff quarter sa baba. Uy, maluwang kanilang staff quarters. So medyo pinaghiwalay para may sarili silang buhay doon. Pero syempre, may CCTV rin sila. Pero hindi naman doon sa sa labas lang, may CCTV pa rin. So yung dirty kitchen namin na hindi ko napupuntahan because di umano, baka daw magka-ligament pain ako kasi medyo dirty daw yung kitchen namin ngayon. You lied. Paano naging dirty? It's actually the cleanest kitchen tulad nga ng sabi ko kanina. Stainless steel, kadalasan ginagamit ito all throughout kitchens. Yung mga industrial kitchen nga, pure stainless steel kadalasan yung mga yon. And there's a reason for that. Ang stainless steel, may mixture siya ng chromium. At yung chromium na yon is what makes it rust proof. Now, notice the air quotations. Hindi talaga rust-proof ang mga stainless steel na bagay. Actually, kaya hindi siya kinakalawang ay yung chromium, pag na-expose sa hangin, magde-develop siya ng oxidation layer on top of it na manipis lang. Now, ang oxidation is kalawang.
surprise! Now, yung kalawang na yun, yung pipigil from further kalawanging. So, yun, merong invisible layer of chromium oxide protects the whole stainless steel. But in the end, everything will kalawang. Just takes longer yung stainless steel.